Yan, isang mapagpalang gabi po sa aking mga kababayan. Para akong SK sa aking ano. Okay po, tayo po munang lahat ay magsiyoko at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa opportunity na ito na muli makatayo sa unahan upang magpahayag ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, O God, na ako po iyong samahan, Panginoon. Magsalita ka, O Diyos, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod. At patuloy, Panginoon, ito yung maging isang mabangong samyong halimuyak sa iyong kalwalhatian, Panginoon. At patuloy na tumugas sa puso't isipan ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na kayo lamang po ang maparangalan at maitaas at aming maiuwi maging aplikasyon namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ano po, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Ate Claudine. At natutuwa po ako na muli makabalik po sa gawain po natin para po sa midweek. Ano po, na maging speaker po natin ngayong gabi. Last time po, nung bumisita po dito sa Bishop, ano po, ang tinapik niya po sa atin is about our vows. Ano po, yung ating po mga panata sa Panginoon. At itinuro po sa atin ni Bishop yung intentional vow before the Lord. Ayan. Kaya po ang topic po natin ngayong gabi is Promise Keeper. Ayan. Ayan, wag muna po kayong kakanta at baka maunahan ko kayo. Ano po? As we welcome the new decade, Bisaya girl. A new decade of breakthrough and another year of hope and journey with the Lord. Alam ko po may mga resolutions tayo. Taas nga po ang kamay ng may mga resolutions. Amen. May mga gusto tayong baguhin, commitment at pangako sa Panginoon na gusto po natin gawin para po sa ikararangal ng Panginoon, para po sa ating mga buhay. Ano po? At naniniwala po ako na kasabay ng Daniel's pa, sinisimulan na natin ito. Tama po ba? Amen. Alam niyo po, sabi po sa Numbers 30 verse 2, God says, When a man makes a vow, he must not break his word, but must do everything he said. Kapag po pala tayo ay may ginawa o binigay na pangako, dapat po pala ginagawa po natin ito. Tingnan mo yung katabi mo. Kapag ba nangangako, yan ginagawa niyan. Amen? Tingin nga sa katabi, nangangako ba yan? Tapos ginagawa ba niya ang pangako niya? Amen. Yung iba tumitingala lang, yung iba nagkakamot. Sabi ko lang naman ay tumingin. As Christians, na makakilala po tayo sa Panginoon, marami po tayong pangako sa Panginoon. Di ba? Madami tayong mga kasalanang isinuko na pangako natin, Lord, hindi na po namin gagawin. Ang tanong, evident pa po ba ito sa buhay natin ngayong mga Christians na po tayo? Amen? Meron ba dito na nangako sa Lord na magde-devotion na ako araw-araw? Lord, walang bungal. Amen? Meron po ba? Hindi ko po ipagpapalit ang araw ng linggo at priority ko po si Lord. Meron po bang nangako ng ganito? Habang merong magiging tapat po ako sa giving ko dahil ito yung commitment ko sa Panginoon. Magiging mindful na po ako sa aking mga sasabihin dahil ako ay lingkod na ng Panginoon. Meron po ba na magbabasa na ako ng Bible at talagang tatapusin ko na yung buong Bible? Kasi marami nagsimula, kalahati, Genesis lang, tapos binasa na yung Revelation para umpisa at beginning. Ang galing. Ipapagamit ko na ang buhay ko para lamang sa Lord. Amen. Meron po bang may mga ganitong pangako na hindi ako makikipagrelasyon habang ako ay nag-aaral pa? Amen? Amen. Oo nga, bestie. Hindi na ako magbababad sa social media. Yung iba nagde-deactivate, yung iba talagang hindi na inilalagay ang sarili nila sa mga gawaing pang social media. Poprotektahan ko na ang aking patoto sa harapan ng mga tao. Amen. At kahit na may kahit pa, magpapatuloy ako at hindi susuko sa aking pagsuserve. Amen? Amen? At ikaw, kung tatanungin kita, natatandaan mo pa ba yung mga promises mo sa Lord na gagawin mo para sa Kanya? Masasabi ba natin na promise keeper ka din, gaya ng Panginoon? At naniniwala ba tayo na do we still keep our oath and promises sa Panginoon
dahil po naniniwala ako, may mga gusto tayong magawa kalakip ng pagiging mabuti ng Diyos sa atin. Alam niyo po, mayroon pong character sa Bible na nagpakita rin po kung paano po maging isang promise keeper. Samahan niyo po ako sa kwento ni Jephthah sa Judges chapter 11. Sino ba si Jephthah? Sabi po sa Judges 11 verse 12, Jephthah, the Gileadite, was a mighty warrior. His father was Gilead, his mother was a prostitute. So makikita po natin si Jephthah daw po ay isang mighty warrior. Isa siyang magiting na sundalo at siya po ay, ngunit sa kalakip nito, siya po ay anak ng isang prostitute. Sunod po, next, sabi po sa Judges 11 verse 2 to 3, Gilead's wife had several sons. When they grew up, they forced Jephthah to leave his home. They said to him, "You will not get any of your father's property, you and the son of another woman." So Jephthah ran away from his brothers. He lived in the land of Tob. There some worthless men began to follow Jephthah. So kanina, sabi sa unang verse, Jephthah is a mighty warrior. Ngunit, anak siya ng isang prostitute. At bukod dito, siya pa ay ayaw pa sa kanya ng mga kapatid niya. Meron daw siyang mga kapatid. At sabi doon, nung lumaki sila, he was forced to leave his home. Sino po dito ay nakaranas ng pinalaya sa kanilang bahay? O yung lumaya sa kanilang bahay? Di ba napakasakit po nun? Yun po yung experience ng taong ito. Una, mighty warrior nga siya, pero siya naman ay anak ng isang prostitute at dahil anak siya ng prostitute, ayaw sa kanya ng mga kapatid niya at pinalayas pa siya. At ganyan din naman po na sabi dito, nang siya'y umalis, nakasama niya yung mga worthless men, yung mga taong tambay. So alam niyo po, dahil siya'y anak sa labas at ang nanay niya isang prostitute at dahil yan dito, naging madupit yung mga kapatid niya sa kanya. Dahil sa pang-aapi ng mga kapatid niya, pinilit siya na umalis sa kanilang tahanan. Alam niyo po, sa mga preceding verses pa nito, ang sabi doon, dahil siya ay mighty man at saka mighty warrior, may story sa part nito na sinabi doon na pinilit siya ng mga kapatid niya na makipaglaban sa mga Amonita dahil nga siya isang malakas na mandirigma, siya ay mighty warrior. Nagkaroon ng labanan, at kinakailangan ng lalaban para sa Gilead. At si Jephthah ang kinuha nila para lumaban. May sinabi doon si Jephthah na, akala ko ba pinalalayas niyo ako tapos ngayon kukunin niyo ako para makipagdigma. Pero bukod dito, tumulong pa rin si Jephthah bilang ito yung utos sa kanya ng Panginoon. Samahan niyo po ako kung paano po ang taong ito ay nakipaglaban at nagtagumpay. At sundan po natin yung nangyari sa buhay niya sa Judges 11:20, verse 29 to 40. Pwede po bang sabay-sabay po nating basahin? 3, 2, 1, go. Jephthah made a promise to the Lord. He said, "If you will defeat, I will give you a burnt offering. I will sacrifice the first thing that comes out from your house." It is the Lord's. Then Jephthah went over to the fight of the Ammonites. The Lord helped him defeat them. Jephthah defeated them from the city of Arur. For the area of the Minnit, he defeated them as far as the city of Abel-Kerim. He defeated 20 cities in this area. The defeat was great, so the Ammonites were defeated by the Israelites. When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter came out and met him. She was playing tambourine and dancing. She was his only child. Jephthah did not have any other sons or daughters. When Jephthah saw his daughters, he tore his clothes to show how upset he was. He said, "My daughter, you have made me so sad. This is because I have made a promise to the Lord and I cannot break it." Then his daughter said, "Father, you made me a promise to the Lord, so do to me just what you promised. The Lord help you to defeat your enemies, the Ammonites." Then she said, "But let me do one thing. Let me be alone for 2 months to go to the mountains. I will never marry. So let me and my friends go and cry together." Jephthah said, "Go." He sent her away for 2 months. She and her friends stayed in the mountains. There they cried for her because she would never marry. Naintindihan po ba natin?
kayo mag-alala, ipapaliwanag ko po. Alam ko naman magkatalino ang mga taga-First Gen. Ano po? Amen? Alam nyo, sa buhay po ni Jephthah, makikita natin how great he is as a man of his words. Ano po? At tinutupad ni Jephthah yung pangako niya. So makikita natin dun sa kwento, ang nangako si Jephthah na kung sino man ang unang lalabas at sasalubong sa kanya, pagkatapos ng labanan, ay ihahandog niya bilang buhay na handog sa Panginoon. Susunugin. Ano po? At ang nakakalungkot doon, ang unang lumabas, yung kaisa-isahan niyang anak. Ang sabi doon, wala siyang ibang anak na babae o lalaki, wala siyang ibang anak, kundi itong babaeng ito. At sobra yung naging kalungkutan niya. Ano po, napakahirap po yata na mag-aalay ka o maghahandog ka sa Panginoon na yung pinaka minamahal mo, yung ihahandog mo at natatanging ito na lang yung meron ka. Ano po, kung isipin natin, napakasakit naman na pinagdaanan ng taong to. Mula sa pagiging anak ng prostitute, pinalayas ng mga kapatid niya, nanirahan kasama ng mga tambay. Tapos nung kailangan lamang siya, dahil mighty man of warrior siya, saka lang siya tinawag ng mga kapatid niya. At nung nagtagumpay siya sa labanan, yung kaisa-isahang trophy na meron siya, iaalay pa niya sa Panginoon. Ano po? Ngunit hindi ito naging hadlang kay Jephthah para maging man of his word siya. Para hindi niya kalimutan o talikuran ang pagiging promise keeper niya sa Panginoon. No, sa ating pong journey sa Lord, nawa, gayanin din po natin yung response ni Jephthah kapag may covenant po tayo sa Panginoon. At na tinutupod po natin ito. At alam niyo po ba na may tugon po ang Lord kapag po tayo ay isang promise keeper din? Una po is, the Lord will defend. Then Jephthah went over to fight the Ammonites. The Lord helped him defeat them. Sabi po sa verse 33, Jephthah defeated them from the city of Aroer to the area of Minnith. He defeated them as far as the city of Abel, Keramim. He defeated 20 cities in the area. The defeat was great. So the Ammonites were defeated by the Israelites. Alam niyo po, kapag po pala may covenant tayo sa Panginoon, sigurado pong back up mo ang Lord. Amen. At ang sabi po dito, kapag ang Lord po ang lumaban para sa iyo, sigurado pong hindi ka lang magtatagumpay, but you will greatly become victorious. Kasi ang sabi dito, the defeat was great. Amen. At sabi nga doon, hindi lamang siya nagtagumpay, kasi ang lalabanan lang niya, mga Ammonites, pero sabi dito, he defeated 20 cities in the area. Kaya pag ang Lord ang lumaban para sa iyo, isa lang ang kalaban mo, pero the rest, ang Lord na po ang bahala sa atin. Alam niyo po, sabi po sa 2 Corinthians 20 verse 17, you will not have to fight this battle. Just take up your position and wait. You will see the Lord give you victory. People of Judah and Jerusalem, do not hesitate or be afraid. Go out to the battle and the Lord will be with you. Alam niyo po, nakakatuwa ang Lord pag kumilos. Sabi nga dito, pag pala ang Lord ang lumalaban sa iyo, sabi dito, just take your position and wait. Minsan may mga laban pala tayo sa buhay natin na wala naman pala talaga tayong kailangan gawin, kundi mag-intay. At ang sabi dito, ang Lord, and you will see the Lord will give you victory. Amen. Minsan kasi hindi tayo makapag-antay na kumilos ang Diyos. Ano po? Kaya ang nangyayari po sa atin, nagiging talunan po tayo. Pero alam niyo po ba, pag ang Lord pa lang lumalaban sa atin, kahit wala kang gawin, kapag para sa'yo, para sa'yo. Amen. Alam niyo po, marami pong character sa Bible na nababasa po natin na, di ba kung maalala niyo yung iba, kahit wala silang gawin, nagpapatayan daw ng kusa yung mga tao, nagkakagulo sila at sila mismo. At nagtatagumpay ang mga lingkod ng Diyos kahit wala silang gawin. Alam niyo po, ganun po kumilos ang Panginoon kapag siya po ang lumalaban para sa atin. Kung tatanungin po kita ngayon, ano kaya yung enemies o pagsubok na meron tayo sa pagbubukas ng taong 2024? Maaring meron tayong mga laban na nilalabanan pagpasok pa lamang ng taon na ito. Maaring ito ay ang ating pamilya. Kalusugan, finances, ang ating pong pag-aaral, ang ating trabaho, and even our relationship. Alam niyo po, hayaan po natin ang Lord ang lumaban para sa atin. At hayaan po natin sa mga pagsubok na ito, ang Lord po ang magbigay sa atin ng katagumpayan.
At naniniwala po ako na kapag po tayo ay totoo sa ating mga pangako and we keep our promises and oaths sa Panginoon, the Lord will fight for our enemies. Number 2 po, as we become a promise keeper sa Panginoon, you become a man of your words. Ayan. Alam niyo po, may nangako na ba sa'yo, pero hindi niya tinupad? Sino dito yung ayaw niya na yung isang tao walang isang salita? Amen. Ang gusto pala dalawa yung iba. Alam ko na eh. May kakilala ka ba na nawalan ka ng tiwala sa kanya kasi hindi niya tinutupad yung mga sinasabi niya? Amen. Di ba nakakainis, nakakasama ng loob, na nangangako sa'yo tapos hindi naman tinutupad? Minsan, ayaw nating asahan kasi hindi nakakawala na ng paniniwala. Ang sabi nga ng iba, may trust issues na daw. Yung tipong laging late sa usapan, tapos sasabihin, on the way na, nasa bahay pa naman. Madalas ayaw mong kasabay kasi nga panigurado, late ang aabutin nyo pareho. Yung nagsasabing sasama sa galaan, tapos drawing naman. Yung nagsabing ikaw lang at wala ng iba, tapos malalaman mo, ang dami-dami nyo pala. Amen. Alam nyo po ba that words are very powerful? Sabi nga po, it can make or break, or sometimes sometimes it's often define us. Sabi po ni Scott Adams, tropa namin to ni Kimpe, you don't have to be people of influence to be influential. In fact, the most influential people in my life are probably not even aware of the things they taught me. Kasi alam nyo po, next slide Kuya Kimpe, character is a reflection of one promise and actions. Kapag po pala, kung paano po pala tayo magbitaw ng ating pong salita sa ibang tao, yun po pala yung nagiging pagkakilala ng mga tao sa atin. Kaya kapag hindi po tayo nagiging man or woman of our words, hindi po tayo nagiging magandang patotoo sa mga tao sa ating pong paligid. Meron daw po nagsasabi na he was a man of many words, but never a man of his word. Yung taong ang dami-daming sinasabi, ang galing-galing magsalita, pero hindi naman niya nagagawa yung mga sinasabi niya. A man of many words, but never man of his word. Kaya nga po, sinasabi nila, madalas, yung naririnig natin, di ba Christian ka? Christian ka ba? Di ba born again ka? Ba't ganyan ang mga born again? Bakit ganyan yung ugali mo? Lalo na kapag po nagsiserve na tayo, sasabihin, simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago. Lagi nasa simbahan, pero ganun pa rin naman yung pamumuhay niya. Kasi hindi nakikita sa atin yung ating pong mga sinasabi. Sabi nga po sa Judges 11 verse 35, when Jephthah saw his daughter, he tore his clothes to show how upset he was. He said, "My daughter, you have made me so sad. This is because I have made a promise to the Lord and I cannot break it." Alam niyo po, habang binabasa ko itong chapter na ito, parang sa akin ito na yata yung pinakamasakit na part ng buong verse. Na manggagaling sa isang ama na sobra-sobra siyang lungkot. Kasi from galing sa isang matinding labanan na ipinanalo niya, yung trophy sana na ibibigay niya para sa anak niya, ay kamatayan pa ng kanyang magiging anak. Pero alam niyo po, ngunit sa paraang ito, naging man of his word po and a promise keeper si Jephthah. Kasi kahit yung pinakamahalagang tao sa buhay niya, inalay niya sa Panginoon para panindigan yung kanya pong ibinigay na pangako sa Panginoon. Alam niyo po, sa buhay po natin, minsan, mababargain po yung commitment natin sa Panginoon kapag naiipit po tayo ng sitwasyon. Maaring sa panahon nawawalan tayo o kaya naman po sa panahon hindi mo gusto ang sitwasyon. Pero sabi po dito, kahit sobrang lungkot ni Jephthah, Kuya Kimpi, pwede pang next slide mo. Sabi dito, sa sobrang lungkot niya, sabi dito, when Jephthah saw his daughter, he tore his clothes to show how upset he was. Kahit sobrang lungkot niya, sobrang upset niya, hindi niya gusto po ang sitwasyon niya, ginawa pa rin niya po yung dapat niyang gawin para sa Panginoon. Minsan po, alam niyo, sa pagsunod natin sa Panginoon, susunod ka even it takes the saddest part of your life. Kahit pa minsan, para tuparin natin yung pangako natin sa Lord, para lang makatayo sa harapan ng Panginoon kahit pa mawala yung pinakamahalagang bagay para sa atin, just to keep our promise sa Panginoon. Minsan, alam niyo po, kung iisipin natin, trophy niyang iuwi sa anak niya yung karangalan na siya ay nanalo. Pero hindi po ito ang nangyari. Minsan,
may mga bagay pala sa buhay natin na tatapyasin ng Lord. Minsan, may babasagin ng Lord sa buhay mo. At minsan, may mga bagay na magdudulot sa'yo ng pinakamasakit na desisyon para sumunod sa Panginoon. But kapatid, take heart, be courageous, at manindigan lamang po tayo sa Panginoon gaya ni Jephthah for us to experience victory over ourselves. Alam niyo po ba that God sees every tear? Kapag may mga sinasacrifice pala tayo sa Panginoon para panindigan yung mga bagay na pinangako natin sa Panginoon, nakikita niya yung bawat paghihinagpis na meron tayo. At hindi po ito nakakalimutan ng Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 30 verse 18 and 19, the Lord wants to show His mercy to you. He wants to rise and comfort you. The Lord is fair God, and everyone who waits for His help will be happy. You people who live in Mount of Zion in Jerusalem will not cry anymore. The Lord will hear your crying, and He will comfort you. The Lord will hear you, and He will help you. Yun nga po yung sinasabing masakit ngayon, pero ligaya sa dulo. Amen. Maaring may mga moment tayo para mapanindigan po natin yung gusto nating magawa para sa Panginoon. It will cost us pain and sacrifices. Pero sabi ng Lord dito, na siya po yung magko-comfort sa atin, mag-antay lamang po tayo dahil tutulungan tayo ng Panginoon para maranasan po natin yung kaligayahan na nag-iintay po para sa atin. Kaya po pag sinabi sa atin ng leader nating mag-intay, sabi mo nga sa kung ang katabi mo ay nag-aaral pa, mag-intay. Pag sinabi pong bawal, para po dun sa mga bawal lang kumain ng ganito, bawal pa yung ganito, sabi mo sa kanya, bawal. Amen. Hindi natin naiintindihan ngayon, pero pag tama ang pagsunod po natin, nangangako po ang Lord na ligaya po yung dulo. Amen? At alam ko po, nasusubok po tayo if we are a man of our words or woman of our words kapag po nasa challenging moment po tayo, gaya ni Jephthah. Kinakailangan lang po pala, manindigan po tayo. Alam niyo po, napakahirap po yung we walk the talk. Yung panindigan mo, lakaran mo yung mga bagay na sinasabi mo. Bakit? Kasi tao po tayo. We are easily be driven by our emotions. At saka sa mga sitwasyon po na nangyayari sa atin. Ang magandang bagay po sa Panginoon, we can depend and rely sa Panginoon para po maging kalakasan po natin. Number 3, last, is you influence the people around you. Sabi po sa Judges 11:36, then his daughter said, Father, you made a promise to the Lord, so do to me just what you promised. The Lord help you defeat your enemies, the Ammonites. Alam niyo po, ang nakakatuwa sa istorya na ito, nung si Jephthah ay kanya yung sitwasyon niya, kahit ako papatayin at iaalay ng buhay at susunugin, parang gusto ko na rin magtatakbo sa bundok. Pero dahil nakita siguro ng anak niya kung paano man of God and His word si Jephthah, na-adapt ito ng anak niya. Kaya sabi ng anak niya, Father, you made a promise to the Lord. So do to me just what you have promised. Napakasakit kaya na maririnig mo sa sobrang anak mo, siguro, patayin mo na lang ako, yun ang pinangako mo eh. 'Di ba? At napakasakit din para sa anak niya na gano'n nasasapitin niya, pero ginawa pa din nila. Kaya pa, kung iisipin po natin, kailangan po pala, as Christian and as a promise keeper, pinangangalagaan din po natin yung impluwensya natin sa iba. Kung hindi naingatan ni Jephthah ang impluwensya niya sa anak niya, siguro, sabi ko nga sa inyo, maaari pwedeng gawin ng anak niya magtago para hindi magawa ni Jephthah yung pangako niya, pero hindi. Kapag ba nababanggit ang pangalan mo, ano bang maaalala ng tao sa'yo? Tulog, yung isa gising, yung isa maingay. Anong testimony ba ng patotoo ng buhay mo ang maaalala ng tao sa'yo? Baka Christian ka na, ikaw pa yung nag-uudyok sa kaklase mong mangopya. Baka Christian ka na, ikaw pa yung nagkakalat ng chika. Baka Christian ka na, may mali ka pang relasyon. Baka Christian ka na, pasimuno ka pa ng kalokohan. Are we spreading the right influence? Was your life inspire o expire people around you? Sabi po dito,
Pwede po bang sabay-sabay po nating basahin? Kuya Kimpi? Be careful, 3, 2, 1. Be careful what you think, for your thoughts becomes your words. Be careful what you say, for your words becomes your actions. Be careful what you do, for your actions becomes your character, and your character is everything. Alam niyo po ba minsan, nakaka-impluwensya po pala tayo sa mamamagitan ng mga bagay na hindi natin masyadong napapansin. Kasi kung paano po pala tayo mag-isip, parang sabi nga ni nanay, nagsisimula sa isip natin. Kapag sinabi na natin, ito na yung nagiging patotoo natin. At alam niyo po ba, gaya ng sinabi kanina nung isang ni Scott Adams, kahit wala pala tayong ginagawa minsan or sa simpleng pamumuhay natin, nakaka-impluwensya or nakakapaglagay na tayo ng impact sa buhay ng ibang tao. Alam niyo po, testimony ko lang, sa company po kasi, ako po ay masipag pumasok. Ayan, takot mawalan ng sweldo. Hindi naman po. Ako po ay hindi nalilate, lagi rin po akong pumapasok. Kasi, wala, ganun po talaga ako. Kahit po ako ay may sakit, maliban na lang na hindi ko po kaya talaga. Pero hindi ko po nagiging reason yung hindi pumasok. Ngayon sa company po, lagi po ako nasasabihan ng ako daw po ang tagapagmana ng ASTI. Gawa daw po ng ako po ay laging nandoon. Kasi nga, ewan ko, parang attitude ko talaga sa trabaho yung hindi nalilate. Hindi naman, nito na lang, nagbago na ako siya. Nung Christian ako, nung talaga pinamumuhay ko ng Kasi parang, as a young professional, pangangalagaan mo kasi yung testimony mo sa kung nasa saan ka. Mas battle kasi natin yung nasa labas tayo. At meron akong katrabaho na napabarkada siya dun sa mga laging late, laging absent. Tapos lagi na rin siyang late, laging absent. Hanggang sa napalapit siya sa akin. Hanggang sa ngayon po, nakakatawa, this January 3, inalok po ako ng promotion sa agency po namin as coordinator, ganon. Tapos may allowance daw. Tumanggi po ako. Ayoko na, sabi ko po gano'n. Pero nakakatuwa sa Panginoon. Dahil nga yung kaibigan kong iyon ay lagi kong kasama at na-influensyahan ko siya ng magandang performance sa trabaho. Nung inirecommend ko po siya na siya na lang po ang pumalit sa akin, tinanggap po yun. At nakakatawa po doon, meron pa po siyang allowance monthly dahil nga po siya ay promoted. Alam niyo po, when you change, everything changes. Sabi nga ni Bishop, di ba? Kapag nagbago ka na, magbabago na rin yung mga tao sa paligid mo. At nasa atin daw po yung simula ng pagbabago. Kaya nga po, it's also a reminder to make sure that you create the right influence. Alam niyo po, gaya ni Jephthah, dahil may isa siyang salita, despite the pain and the harm of his vow sa Panginoon, maging ang sarili niyang anak ay sumunod upang i-offer ang sarili niya to be a pleasing sacrifice sa Lord. Maraming isipin po natin na mahirap, pero kung naniniwala po tayong kaya po tayong tulungan ng Panginoon, magagawa po natin ito. Alam mo, sabi nga po dito, minsan kapag nakukuha po natin yung mga prayer natin, nagbabago po kasi yung commitment natin sa Panginoon. And when we get busy at hindi po natin kontrolado ang sitwasyon, madalas nakakalimutan po natin yung pangako natin sa Kanya. At kapag we get too overwhelmed sa mundo at may mga ino-offer na po ang mundo sa atin na isasantabi na po natin yung pangako natin sa Panginoon. Kaya nga po yung resolution natin, revolution na po sa susunod na buwan. At naniniwala po ako, may mga resolution tayo last year. Tapos ito pa rin yung resolution mo ngayon. Magde-devotion na, hindi na malilate, magda-diet na, hindi nakakain ng matatamis, magpa-process na, magpapadami na, At gaya ni Jephthah, pagtatagumpayan din po tayo ng Panginoon at hindi po tayo kakalimutan ng Panginoon kapag po tayo itumutupad sa ating pong mga pangako. Alam niyo po, sabi po sa Judges 11 verse 40, every year, the women of Israel will go out for 4 days. They did this to remember the daughter of Jephthah from Gilead. Alam niyo po, naging kaugalian at kultura na sa bansang Israel na mga kababaihan ay aakyat sa bundok upang alalahanin ang ginawa ng mag-ama kung paano po sila naging tapat sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung kapangyarihan ng influence. Wala ka na, pero yung impluwensya na nagawa mo, nananatili pa. Amen. Sabi doon,
every year ginagawa ito ng mga kababaihan sa Israel para alalahanin kung paano naging tapat si Jephthah at ang kanyang anak sa kanilang commitment sa Panginoon. At sabi po dito, as we open the year to commit ourselves, sabihin mo nga sa katabi mo, sa pag-uumpisa ng taon na ito, be a promise keeper. Amen. And as we declare today for our commitment for 2024, no matter what it takes, gampanan po natin anuman po ang ating ipinangako sa Panginoon. Alam po, at naniniwala po akong gagawa ng himala ang Diyos sa buhay po natin. Alam mo kapatid, ang panininigan natin sa ating commitment, it can make a great influence sa mga tao po sa paligid natin. Alam niyo po, masyado na pong kakaiba yung mundo ngayon. Ang dami ng uso, halos hindi na po natin makita kung ano man po yung talagang itinuturo sa atin. Madali na po tayong ma-deceive ng mga nangyayari sa mundo. Kasi yung mga bagay na parang yung hindi na normal is ginagawa na pong normal ngayon. Alam niyo po, kung may pangako po tayo sa Panginoon, dapat hindi po tayo sumasabay sa kultura ng mundo ngayon. Alam niyo po, God is a great example of being a promise keeper. Siya po yung tunay na nangako sa atin at tunay na tapat po sa kanyang pangako. Alam niyo po, sabi po sa Habakkuk 2, verse 2-3, Then the Lord said to me, Write my answer plainly on the tablet so that a runner can carry the correct message and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely come. It will surely take place and it will not be delayed. Ito po yung pinapangako to sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pag pala nangako ang Lord, sabi dito, ilista mo na. Ilista mo na kasi let's consider it done. Dahil naniniwala po ako, matagal man, mabagal man, pero ang sabi po, it will surely take place. It will never be delayed. Alam niyo po, may testimony po ako. At basahin ko na lang po, sinulat ko rin yung testimony ko po para po mabilis lang. Ako po ay magpapatotoo kung paano po ang Diyos ay naging promise keeper po sa buhay ko. Nung ako po ay walang trabaho at nananalangin po ako sa Lord ng trabaho, ako po ay humingi sa Lord ng sign sa pamamagitan po ng ulan. Kung ito na po ba yung trabaho na kaloob sa akin ng Lord. Alam niyo po, day before my employment date, may tumawag po sa akin na company na hinahire po ako as financial accounting. But dahil po sumagot ang Lord sa akin sa ASTI, na doon daw po ako magtrabaho after so many months po na ako po ay tambay, sinunod ko po yung sign na binigay po sa akin ng Lord. Napunta po ako sa company ng ASTI kasi nga po, nandun din po yung manager ko before sa dati ko pong company. At honestly, alinlangan po ako na pumasok po doon kasi po, mapapasok po kasi ako sa agency. Kasi nga po, bago lang yung company namin, tapos hindi pa daw sila nag-hire ng staff. Kaya po, parang alinlangan ako nun, pero dahil nga po kapit na sa patalim. Kasi nga, ilang buwan na talaga ako nung walang trabaho, tapos nagbabayad pa ako ng bahay namin. Nagpapagawa rin kami ng bahay that time. Kailangan ko na talaga ng trabaho. Then sumagot ang Lord sa akin na doon ako magtrabaho. Though may offer po sa akin na financial accounting. Tapos alam niyo po ba, after a month, isang buwan lang talaga, nag-resign po yung manager ko. Siya po yung nangako sa akin ng mabilis na observation. Siya rin po yung nangako sa akin ng promotion. Tapos nawala siya. Naisip ko agad nun, patay. Patay ako nito. At doon na po nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. Sa totoo lang. Minsan naisip ko na po na dapat nag-accounting na lang ako. Many times po ata na kinakausap ko si nanay at si pastor, na ako po hirap na, pagod na, exhausted na sa trabaho at na meron po ako. But isang araw, naalala ko, nakaupo kami dito, parang midweek service yun, kinamusta ako ni pastor. Sabi lang niya sa akin, anak, kamusta ka? At alam niyo po, nagkwentuhan po kami at kinuwento ko po sa kanya na talagang ako po yung magre-resign na. Pero upon our conversation, naalala ko po yung pangako ng Lord sa akin sa pamamagitan ng sign na hiningi ko po noon sa Lord. Alam niyo po na natili po ako sa trabaho ko at na may influence bilang isang young professional, bilang ako nga po ngayon ang leader po ng Young Pro. Alam niyo po, nawala po yung mga inaasahan kong tao yung mga managers ko, yung mga supervisor, na nangako po sa akin. Pero alam niyo po, tapat po ang Lord sa kanya pong mga pangako. Alam niyo po, this February 1,
ako po ay under probationary na at kauna-unahang i-absorb na company. Kahapon po, tinatawag po kami sa meeting, at sinabi po ng GM po namin sa meeting na hindi naman sa paborito ko si Claude. Claude po kasi yung tawag niya sa akin. Pero before, kinausap ko siyang magstay. Kahit na sobrang hirap daw po ng sitwasyon namin dahil may potential siya at may kalalagyan talaga siya. Kaya po, after po ng meeting, lumabas po siya saglit dahil kinausap po niya yung Japanese general manager namin na kinakamusta kung ongoing na daw po yung processing ng aking pong observation dahil ako po ay under observation para po maging regular employee po sa ASTI po. Nakakatuwa po sa Lord. Alam niyo po ba na maaari pong madami pong mag-question kasi parang 6 magsa 7 months pa lang po ako doon sa company. At mas marami pong mas nauna po sa akin. Honestly, ako lang po yung below average yung credential. Sila po ay, meron po ako mga katrabahong cum laude, meron po ako mga IT graduate, meron po doon mga business ad, yung mga kasama ko po in the same field. Pero ang nakakatuwa po sa Lord, ako lang po yung na-absorb. At nakita ko po doon kung gaano kabuti ang Panginoon. Alam niyo po, sabi ko noon, wala na si Sir, wala na si Ganto, nagre-resign na. Actually, ngayon, nagre-resign na sila. Pero natutuwa ako sa Panginoon na umaasa ako sa tao kasi nangako sa akin tao. Pero ang nangako po sa akin ay Diyos. Kaya nakita ko kung paano gumalaw ang Panginoon sa akin. At nakita ko din po kung paano kapag ikaw ay nagiging tapat sa Panginoon sa iyong paglilingkod sa Kanya, tutumbasan ng Diyos. At ang sabi nga po dito sa Habakkuk, wait patiently, for it will surely come. It will not be delayed. Alam niyo po, sabi po sa ating conclusion, sabi po sa Hebrews 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Alam niyo po, tapat po ang Diyos. And as God is faithful sa Kanya pong mga pangako, tayo din naman po ang maging reflection ng Panginoon sa mga taong nakapaligid po sa atin. Maaari po ba ang lahat po tayo ay tumayo para po sa ating application? Maaari ka bang pumikit sa Panginoon ngayong gabing ito at may gagawin po tayo? Maaring isipin mo, ano ba yung mga naipromise mo na sa Lord na hindi mo nagampanan faithfully sa Kanya? May mga sinabi, pangako ka ba sa tao, sa Diyos, na napako at hindi mo napanindigan na may katapatan sa Panginoon? Sa harap ng Lord, ngayong 2024, mag-commit tayo ulit sa Lord. Pero kapatid, as an application sa ating pinag-aralan ngayong gabing ito, hilingin ko na mangako ka ng isang bagay lang sa Panginoon na gagawin mo genuinely para sa Kanya. Maaring ito ay, Lord, hindi na ako aalis kahit pa anong mangyari. Maaring ang pangakong ito, tatapusin ko na, Lord, this year yung process. Lord, muli akong magse-cell group at magwi-win. Lord, mag-e-encounter na ako this year. Lord, hindi na ako magwawalang mali. Alam mo kapatid, naging tapat ba ang Lord sa'yo? May pangako ba ang Lord sa'yo? Today, tayo naman na mag-promise sa Panginoon. Tayo naman na maging promise keeper sa Diyos na naging tapat sa buhay mo sa maraming pagkakataon. Kahit maraming beses kang nangako sa Lord, at ito yung mga napako, let's have a commitment gaya ni Jephthah. Jephthah had a terrible past. Malungkot na naging buhay ng taong ito. Ngunit, hindi ito naging dahilan para maging tapat siya sa kanyang pangako sa Panginoon. Even if it takes the precious and valuable things sa buhay mo, this time, sa harapan ng Panginoon, mangako tayo sa Kanya. Hallelujah. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam na nais mong gawin para sa Panginoon. And make a solid commitment that it is a promise that will never be broken. Hallelujah. It's Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Huwag ka nang mangako ng madami, kapatid. Isa lang. Yung tapat at gagawin mo na ng totoo. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, God. Yes, Jesus. Maaari bang itaas natin ang kamay natin sa Panginoon?
Lord, nakataas ang kamay namin tanda ng pagsuko namin sa iyo, O Diyos. Naniniwala kami sa pagbibitaw namin ng pangako ngayong gabing ito. Ang kaaway ay lalapit sa amin upang sansalain na naman po ang mga bagay na itinatanim mo sa puso namin. But Lord, sabi sa iyong salita kanina, you will defeat our enemy, Panginoon. At patuloy na naniniwala kami, Panginoon, O Diyos, na sa pangakong ito, it will create a great influence sa mga tao sa paligid namin as we become a man of our words, O God. Lord, Panginoon, I know, sa pangakong ito magiging mahirap, magiging masakit, magiging malungkot, and it will take precious things over our lives, Lord God. Give us the heart, give us the courage, give us the wit, Lord God, for us to be able to fulfill it mightily, Panginoon, na may katapatang naniniwala na may gagawin kang kakaiba sa buhay namin, Panginoon. Lord, kung paano mo pinagtagumpay si Jephthah at paano naging magandang patotoo ito sa mga Israelita, naniniwala kami nga anuman ang pangako namin ngayong gabi, it will create a great influence to the next generation that we will create, Panginoon, sa mga chosen dyan, sa mga couples dyan, sa mga king dyan, Panginoon, as we protect our influence in the eyes of men, Panginoon. Salamat po, O Lord God, at patuloy, Panginoon, O Lord God, samahan mo po kami, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan hanggang sa aming pag-aayuno, Panginoon. Sa huling 2 araw na aming pag-aayuno, Lord, maging kalakasan ka namin at maging tapat kami, Panginoon, na lumalaban para itaguyod, Panginoon, ang aming mga pinangahawakang pangako mo sa amin, O Diyos. Lord, Panginoon, pinagpapala ko po ang buhay ng bawat isa, kalusugan, kalakasan, protection mo, Panginoon, sa anumang gawa at pakana ng kaaway, O Lord God. Protectionan mo rin, Panginoon, ang aming mga influence sa harap ng mga tao, Lord God. At patuloy na maging patotoo ang buhay namin kung paano ang tapat na Diyos na nangako sa amin ay kumikilos at nagiging evidence sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, O Lord God, sa aming pag-uwi. Ingatan mo po ang bawat isa. Mga nakakonect sa online, Panginoon, same anointing ang aming pong hinihiling, O Lord God. At patuloy, Panginoon, samahan mo kami as we keep our promises na mag-glorify ng pangalan mo. Salamat po, O Lord God. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, at meron po tayong mga gawain. Kumanek lang po tayo sa ating mga leader at patuloy po na maging active po tayo sa ating mga gawain. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating